Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling ngayong umaga ay masipag ngunit maramot. Masipag ngunit maramot. Ano po masasabi nyo sa isang Kristiyano? Ito ay masipag sa gawain. Talagang active po siya. Masipag sa gawain ng Panginoon. Lagi sa panambahan, nagbibigay pa ng special numbers at testimonies, nagtuturo sa Sunday School, sumasama sa mga Bible studies, at maaari siya po leader pa ng fellowship group. Ngunit po, hindi siya nagbibigay na kanyang mga tithes at offerings. So, maramot sa gawain ng Panginoon, bukod sa pera. May maaari bang ang kanyang hindi pag-ibigay ay mabawi o matakpan ng kanyang kasipagan? Para sa akin po hindi Kundi siya nagbibigay sa gawain ng Panginoon, malamang kanyang puso po ay hindi talaga sa Panginoon, kundi nasa kanyang pera. Di ba ito po ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:21? Na kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ngayon po, ba't hindi siya makapagbigay? Dahil mahal niya ba ang pera higit sa ating Panginoon? Ito nga po nabigo, ito po nabigo ang isang lalaking mayaman. Sa Mark 10, na nasabi niya sa Panginoon mula sa kabataan daw, ay hindi na siya pumatay, hindi siya nangalunya, hindi siya nagnakaw, hindi siya nagbintang, hindi siya nandaya, at siya po ay nagparangal sa kanyang mga magulang. Ngunit pa nang sabihin po natin Panginoon Jesus, na ibenta niya kanyang mga ari-arian, ibigay sa mahihirap ang mapagbentahan, at sumunod siya sa ating Panginoon Jesus, siya po nalungkot at umalis dahil daw marami siyang ari-arian. So yung mga minamahal, maramot po siya sa ating Panginoon Jesus. Kaya po napakalinaw mga, di ba? Napakalinaw. Mahalaga sa ating Panginoon Jesus ang ating saloobin at pagtingin sa ating pera at yaman. Malaki man ito o maliit, kung di mo magawang magbigay pa sa gawain ng Panginoon, isa lamang ang hulugan nito. Mas pinahalagahan mo ang iyong pera kaysa sa Diyos na nabigay sa iyo ng mga bagay na ito. Kaya hindi po maaring mabawi, hindi maaring ma-offset, o matakpan ng ating sipag ang ating karamutan. Kaya naman ating pong isuko ang ating lahat sa ating Diyos. Maraming salamat po.